is on fire. Sorry. People are celebrating, smashing everything. You can see Parliament has been destroyed. O diba, nakakainggit sa Nepal kasi nga nagawa nilang patalsikin yung kailang gobyerno. Nagawa nilang baguhin ang kanilang sistema. So, congratulations sa mga taga Nepal. So, tayo mga Pilipino, kailan pa tayo, no? Mag-ingay, mga Pilipino, papayag pa tayong sila lang. Siyempre, Pilipino ba naman tayo? Hindi tayo pakakabog, di ba? Tayo ay lumalaban lagi, no? Talagang sa lahat ng larangan, meron tayo talagang entry at minsan talaga tayo nagwawagi. Pero this time, no, parang mahirapan yata tayo ngayon kasi sobrang lakas itong si Martin Romualdez and Saldico dahil nga sa, siyempre, pagpira ba naman talaga ang gagamitin mo, no? Para magawa mo yung mga gusto nila, siyempre, wala, medyo may hirapan tayong taong bayan nito. Kaya nakalungkot lang isipin na itong laban natin na to ngayon dito sa Pilipinas ay para bagang tayo lang mga ordinaryong mga Pilipino at mga mahihirap, no? Yung mga nasa laylayan kung tawagin, no? Kasi bilang lang tayo nakarinig ng mga nasa above middle class, no? And mga rich sector na nakikipaglaban din sila, nag-voice out ng kailang dismayed and mga disappointments, no? Sa ating gobyerno. Pero sige lang, hindi pa naman din tapos, no? Ibig sabihin, meron pa naman tayong September 21. Pero na nga, bali, ang ano ba meron sa video na to is pinapakita ko sa inyo dito na meron na palang nagaganap, no? Kagabi, around alas 10 ng gabi. Oo, so, anong araw ba ngayon? Today is Tuesday. So, ano siya? September 16. So, kagabi, so, September 15, alas 10 ng gabi, no? So, kabali, merong doon, mga kababayan natin, mga kapatiran, mga kababayan, kapwa Pilipino na nagpunta sa Batasan Hills, no? Sa House of Congress or sa House of Representative, kung saan doon talaga makikita yung napakadaming buhaya, no? Ng ating bansa. So, pinangunahan ni Tambaloslos Martin Romualdez. So, sana nga ay magwagi tayo, no, sa laban natin na to kasi nakakapagod na talaga sa totoo lang. Sobrang hirap ng buhay natin, like lumalaban tayo ng batas, nagtatrabaho tayo ng maayos. Yung mga sweldo natin binabawasan ng tax, yung mga binibili natin pagkain, no, mahal yan. Yung mga basic necessity natin, mahal yan dahil sa mga value added tax, no. So alam natin yan, marami tayong mga binabayarang tax, no. Pagkakain naman tayo sa mga restaurants, may mga, basta marami tayong mga binabayaran, no? So lahat, hindi man, may iba dyan, iniisip nila na wala silang contribution sa Pilipinas, wala silang ambag kasi hindi naman sila sumasahod ng 20,000 above, no? So ibig sabihin hindi sila makakaltasan ng tax ng buwis. So hindi sila, parang iniisip nila na hindi sila contributor, no? Wala silang ambag sa ating ekonomiya. Pero sa totoo lang, ikaw ay nakikinig ngayon na hindi ka maabot sa ganang sweldo, hindi ka kinakaltasan ng tax ng gobyerno monthly sa iyong sahod. Don't you worry kasi may ambag ka pa rin bilang consumer, no? So kumakain ka, bumibili ka ng bigas, lahat ng iyong binibilit mga serbisyong ina-avail, no, yung sumasakay ka lang ng jeep, sumasakay ka ng taxi, bus. So yung mga yon ay may tax na yon, no. So isa sa mga binabayaran mo doon, hindi yan basta yung pamasahe lang, kundi tax na rin. Namimili ka ng mga chichirya, pagkain, bigas, mga sardinas sa grocery store or sa yung kapitbahay o basta sa grocery store, no. Lahat yan tax yan, no. So huwag kayong mag-isip na wala kayong ambag, na mahirap lang kayo, no. Ibig sabihin na hindi kayo sumasahod ng ganun kalaki. So ano pa rin tayo, taxpayers pa rin, no. Hindi nga lang direct. So pero yun na nga, mostly talaga sa mga nagrereklamo, mga direct taxpayers, no. So nakakapagod yun. So sino-sino ba yung mga andun sa mga, sino-sino ba yung mga departamento na yun, no? Or sa mga agencies or yung mga sector, no, mga field. So for example, mga teachers, mga kapulisan, shout out pala ha, no, special mention sa mga kapulisan na nakikinig ngayon, no. So sana nga mag-withdraw na kayo. Sa totoo lang, wala nang kwenta talaga gobyerno natin ngayon. O tama na ang pag-ano ninyo, no, tama na yung inyong pagdepensa sa ating Pangulo, sa ating mga kongresista. Kasi sa totoo lang, maging kayo rin, ha, kayo din ay ninakawan yung inyong mga tax. Sa totoo lang, trabaho nyo, nakakapagod din yan. So overnight, no, minsan wala kayong minsan walang pahinga, daming trabaho. Para din kayong mga nurses, ito mga kapulisan natin. So nagtatrabaho kayo ng patas, ng maayos. Yung sahod ninyo, kinakaltasan ng tax ng gobyerno. Pero kinukurakot lang nila sa Saldico, nila Martin Romualdez, no? Hinayaan lang nating Pangulong BBM na pag nakawan tayo, di ba? Gawan tayo ng mga flood control projects na wala naman talaga, no? Ghost lang, no? So flood control projects. So baka pwede, no, na magdasal kayo diyan na sana ang iyong pinaka-head, pinaka-VP, pinaka-general, no,
ay mag-declare, no, ng withdrawal sa gobyerno. Kasi wala talaga saysay, wala nang kwenta. 3 years na tayo nagtiis, mahigit na 3 years na mula nung nakaupo itong ating Pangulong si Bongbong Marcos. So it's about time na na tayo, talikuran nyo na ang gobyerno. Totoo yan. Kasi hindi to laban lang namin, laban natin itong lahat para sa ating mga kapwa-apuhan. Kasi sa totoo lang, hirap talaga magtrabaho ng patas, tapos malaman-laman natin na ninanakawan tayo, no? Kinakurakutan tayo. Parang looting na nga, no? Hindi siya plunder or corruption, kundi talagang nakaw, no? Looting. So ngayon, sa mga naiinis dyan na sa totoo lang, kung ako'y nasa Manila or some part in Luzon na pwede mo lang bihayin ng 12 oras, pupunta ako ng Manila at may kisaba ako sa Luneta Park ngayong September 21 o di kaya ngayon mismo araw na to, September 16 sa may Batasan Hills. No, ako'y magmamasid-masid, ako'y makikinig, magmamasid-masid, manonood ng mga vlog or aabangan ko yung mga post ng mga political vlogger natin sa Manila na meron silang update, no? So sino ba yun? Si Attorney Trixie Cross Angeles, si Mark Anthony Lopez, sino pa? Sila Joey DeVevre. So yung mga yon, mga vlogger ho yun na Manila based ho yan sila Kificho. Sino pa? Mga ano yan sila, mga DDS vlogger. So ano pa, no? Marami. Si Kiko Barzaga, yan, isa yan, no? Si Congressman Kiko Barzaga or the Congress Meow. Ang galing yan, napakatapang na bagito pa yan, 26 years old pa lang, no? So Gen Z na politician from Dasmariñas, Cavite. So isa siya talaga sa pinakamaybayag, no? Pinakamatapang. Na talaga i-call out itong lahat, no? Hindi lang si Martin Romualdez, maging si Saldico, si Ridon, si Tito Soto, si Ping Lacson, lahat, no? Lahat. No, BBM, lahat ng kanyang talagang sinusupalpal niya lahat ng mga comment nila, no, ng mga kahipokritohan. So ngayon, parang nakalungkot isipin ba na mas mauuna pang makulong yata yung batang yun, no? Yung representative ng Dasmariñas Cavite, yung Gen Z, si Kiko Barzaga. Parang mas una pa siyang makukulong kumpara sa talagang tunay na mga kawatan naman talaga, no, na mga magnanakaw na si Martin Romualdez, Saldico at mga cohorts, no, kaya mga tropa. So ngayon, nakalungkot isipin na wala, kumbaga itong si Puno, no, parang mas huhulihin niya pa kasi daw maingay, gano'n, no. Mas makukulong pa na una yung wala namang ginawang kasalanan, ang kanya lang mang ginagawa ay mag-voice out lang, no. Nagiging speaker lang siya or parang nagiging speaker or nagiging mouthpiece or ano ba tawag dyan, parang nagiging representative nating lahat, no? Hindi lang ng Dasmariñas Cavite kundi lahat ng mga madlang people sa Pilipinas at sa buong mundo na yun nga ipaabot, no, yung dapat na marinig ng buong mundo kung sino ba talaga ang may kasalanan, sino ba talaga yung magnanakaw, di ba, kawatan. Sino ba talaga yung kurakot sa ating bayan, nagpapahirap, no, yung pinakamalaking buhaya. So it's Martin Romualdez and BBM. So ngayon, sa mga sa mga gustong makiisa diyan, punta kayo, no. Ang venue kasi sa September 21 ay sa may Ilsa Shrine, no, sa may Ortigas Avenue, sa may parte pa rin siya ng Quezon City. And sa Batasan Hills naman ngayon, no, meron kagabi na simula. So hanggang ngayon andun pa rin daw yung presensya, yung latest ko na nakita, no. Last time I checked, so nasa Batasan Hills pa rin sila, no. So may mga nanawagan pa rin na pwedeng pumunta doon, dumaan. Alam niyo yung Batasan Hills, no, kung ikaw ay taga San Mateo, taga Montalban, San Mateo Rizal, taga Montalban, Marikina. So very accessible ho yung sa inyo, yung Batasan Hills, no. Yung kung saan matatagpuan ang House of Representative. Kung ikaw naman mga taga San Jose del Monte, Bulacan, ikaw ay taga Norzagaray, Bulacan, ikaw ay taga San pa, no? Basta doon mga Bulacan na area na yon, Tongko, no? So pwede kayo pumunta sa sa may Sandigan Bayan, no? Sa may Batasan Hills. So diyan meron tayong House of Crocodiles, no? Andyan, makikita ko ninyo yan. Pwede kayong dumadaan-daan dyan. Siyempre sa mga taga Caloocan, North Caloocan, taga Quezon City. Ano pa bang inaantay nyo, no? So, tsaka na ba kayo magpapakita? Tsaka na ba kayo sasabay sa taon ito sa madlang crowd, no? Kapag nakatakas na, papalabas ng ibang bansa itong mga hayop ng mga buhaya ng mga kongresista natin, di ba? So, ngayon pa lang, no? Sana maabutan ho ninyo, pagbabatuhin nyo ng, kayo na bahala, no? So, pero sa mga pwede naman kayo hindi makikisali magbato. Basta lang, crowd lang talaga. Pakita nyo talaga, flex natin yung talagang tunay na kapangyarihan, no? It's the people's power. Oo, so unity. Magkakaisa tayo, no? So walang kulay-kulay dyan.
Tsaka na muna yung mga political colors this time, talagang kakalabanin natin, haharapin natin muna na yung yung corruption. Grabe. Billions of trillions, no? So ito namang presidente natin, utang ng utang. Wala na nga tayong mga tourist arrivals, no? Wala tayong mga tourist money kasi nga ang baba ng natin. Tourist arrivals, gawa nung pangit ka ng natin, ng ating kalagayan. Kasi nga puno ng kakurakutan. Kumbaga yung mga natin, lahat ng ahensya, panigurado yan sa ngayon, DPWH pa lang yung na-expose. Pero pagdating sa DepEd, Bureau of Custom, lahat yan, no? Saan pa? Pangalan na natin. Sa Defense, malamang meron yan, no? Department of Defense, Department of Energy, kung saan mga departamento mga yan, may mga kakurakutan yan. Kasi nga, ang ating presidente, kurakot din. Di ba? Alam na natin pinagagawa ng presidente natin, ayaw niya magpa-hair follicle test kasi nga imbes nga alam niyo ba na parang ginaslight pa tayo nitong si BBM kasi ang sabi niya nung parang may sometimes somewhere, no, or basta meron nakita kanina na clip, random lang na clip na sinabi niya parang malaki daw ang pananagutan ng nating mga Pilipino kasi tayo daw ang naghalal sa kanya, tayo daw ang naglagay sa kanyang kinatatayuan ngayon. O di ba, parang kasalanan pa nating binoto siya. Binodo lang din naman tayo sa totoo lang, kung hindi dahil kay Inday BP Sara Duterte, hindi naman talaga yan mananalo, di ba? Sadyang sadyang nabudol tayo lahat. So iblima natin si BP Sara, maging siya din naman ay sila din mas lalo silang kinawawa, mas sila yung lalong magsasuffer sa pambubudol ni BBM, di ba? Tingnan mo yung tatay niya sa dahig. Alam niyo ba na daming perang nagagastos nilang pamilya diyan para sa okay lang sana kung meron silang mga flood control projects na mga ghost na mga kinukurakot nilang bilyones. Hindi sana meron silang eroplano, di ba? Hindi sana marami silang bilyon, sana meron silang bahay sa Europe, pero wala ang bahay ang mga yan sa Manila. Di ba? Walang bahay sa Manila itong mga Duterte family. Meron yan sila sa Davao lang at syempre Davao region, no. Pagkakaalam ko meron silang nabiling lote ibig sabihin lupa sa lote sa Mati City na anong klaseng lupa daw yun, bato naman, di naman matamna ng parang mabato, tapos hindi siya gilid ng dagat kasi siguro mahal palibasa kasi yung gilid ng dagat, yung nabili nila coastal pa rin naman siya pero yun nga parang mabato, parang wala masyadong tumutubong sa may somewhere na daw dahikan, napuntahan ko yun si si Sara Duterte di may-ari o si Basti o sino man. Pero sabi ko pa ako may pera, ayokong bilhin yun. Wala namang halos walang halos walang value, no? Kasi nga hindi siya gilid sa dagat, literal hindi siya gilid ng dagat, no? Tatawid pa ng kalsada, tapos yun nga hindi mo mapagtaniman ng gulay at kung ano pa. Kasi nga mabato. Anyway, so going back tayo sa yun na nga. Wala natin sisihin ang mga Duterte family, si BP Sara mismo kasi sila talaga pamilya nila yung nasa-suffer. Sila talaga yung pinakamalaking pahirap na ginawa sa ilang pamilyang Duterte ng pamilyang nitong si Marcos at kanyang mga katropa. So ngayon, yung inis natin at galit, so ipahiwatik, ipalabas na natin, no? It's about time. So ito na yung pagkakataon. Talagang napuno na tagal naman na tayo napuno, pero syempre alam niyo naman talaga tayong mga Pilipino, sobrang natin, no? Grabe yung resiliency natin. Kaya nga tayo naabuso kasi okay lang yan kahit lalangoy yung mga Pilipino, kahit babahain yan araw-araw. Hindi naman yan magreklamo sa ating mga kawatan tayong mga congressman kasi yan, parang dahil sa resiliency ng mga Pilipino, pagbaha, gagawa na silang sariling mga bangka, magsiswimming na lang sila, di ba? So imbes na magalit, imbes na mainis, i-enjoy na lang kung ano yung meron. So yung tubig baha, so yun, parang magkakayak na lang sila, magsiswimming, gano'n, no? So, yan ang ginagawa ng mga congressman natin. Kaya tayo naabuso ng ating mga gobyerno na mga kurakot na mga politician. Kasi nga dahil sa resiliency ng mga Pilipino. Okay naman yung resiliency pero to the point na naging tanga na rin tayo, no. Kumbaga wala may mga nakikita nga akong comment dyan sa comment box sa aking mga video uploaded na talaga na ako'y nalulungkot kasi sinasabi nila dyan na parang kahit pa daw hahayaan na lang daw natin na mamamatay tayo lahat, ganyan, sa gutom, sa baha, leptospirosis kasi kahit pa daw talaga gilitan natin yung liig natin sa harap nila, hindi din naman na daw talaga sila matatablan ng hiya at wala na daw talagang awa itong ating administrasyon. Kaya hayaan na lang daw, ibigay, kung pwede pa daw ibigay ang lahat ng pera, ganyan, pati buhay daw natin, di ba? Parang nakalungkot, no? Parang ayoko nang ganun parang alam nyo yun, di ba? Parang tayo mga Pilipino, nasa dugo natin talaga yung pagiging bayani, di ba? Tapos ngayon, ngayon lang ba tayo atras? Di ba? Sobrang dami natin. We are 115 million Pilipino. High tech na ngayon, no? Meron na tayong technology.
meron na tayong cellphone, meron tayong internet. Ang dami tayong mga resources, no, para mahagawa ng paraan para malabanan itong korupsyon. 'Di ba? Ito mga buhaya sa bayan natin. So ngayon pa ba, 'di ba? So huwag natin hayaan yung yung mga nasasabi na wala tayong pag-asa. Hindi, may pag-asa pa tayo. Laban lang, kapit lang. So yung mga walang lakas loob diyan na pumunta ng Batasan Hills, pumunta ng Luneta sa may shrine sa EDSA at saka sa Malacanang, diyan lang kayo sa bahay nyo, no? Timbahay ho kayo, tas magdasal. Mataimtim na dasal talaga, yung taos puso. So yun lang yung magagawa at maitutulong ho ninyo. At kung meron kayong makakilala naman sa mga nasa abroad naman, na meron kayong kakilala dyan na andito sa Pilipinas na wala naman trabaho, or di kaya may trabaho at hirap na maiwanan yung kanilang trabaho kasi nga they have to make ends meet, parang gano'n, di ba? Kasi meron silang mga binubuhay in daily basis, meron silang pagkagastusan. So pwede nyo sila, magkano ba sahod ng Pilipinas ngayon, di ba? 1,000. Pwede mo silang bayaran ng sa mga may OFW. Ito lang naman, suggestion ko lang naman to. Oo. So pwede yung bigyan ng 2,000 pesos para 2 araw mo huminto ka muna sa trabaho. Ka muna mag-leave, mag-absent ka muna ng 2 araw. O eto, 3,000, 1,000 para sa iyong allowance, yung tawag nito, pangkain, panggastos tubig, tapos yung 2,000 para sa iyong sahod, babayaran ko. Parang ganun lang, di ba? So, isa lang yun sa paraan kasi hindi naman tayo kasi physically present sa lugar sa Batasan Hills. Wala tayo sa EDSA Shrine, wala tayo sa may Luneta, all the way to Malacanang. At least, no, nakahanap tayo ng parang proxy, ganun. So, yun naman, suggestion ko lang ha. So, okay na tayo dito. Sana ay narinig nyo aking mga sinasabit malinaw, no? Yung aking mga pinasasabi dito. Sana ay naiintindihan nyo ko. So, yun na nga, bali, Batasan Hills. To, 3 yung pinaka-venue talaga sa Kamaynilaan. So, it's the House of Representatives sa may Batasan Hills. Diyan sa may Quezon City, no? Sa may Commonwealth, Avenue. And pangalawa sa may EDSA Shrine. Ang EDSA Shrine din kasi sa may Ortigas Avenue. Ang pinaka-intention, although malayo naman ang Malacanang doon sa lugar na yun, pero ang purpose kasi noon, parang yun kasi yung historical na lugar talaga kung saan nagsimula yung martial law. I mean yung People's Power 1 and 2. So kumbaga parang syempre magkaroon na ng traffic, no? So stranded na yung mga sasakyan sa EDSA dahil nga sa sobrang dami na ng tao. Sa mangyari dyan, imbes na kahit late lang din naman na sa trabaho, di na makakapasok. So, yun, sasama na sa grupo. Yun, sasabay na sa flux all the way to Malacanang o saan man pupunta. So, ganun din sa Luneta, no? So, 3 lang. So, it's a shrine. Ang House of Representative talaga, dapat meron talaga diyang magbabato ng mga tae. Tapos, yun nga, babatohin ng tae. Okay na, bahala na yung bato. Basta kagabi, may mga nambabato ng binabato yung loob ng House of Representative ng mga kamatis, ganun. So kaya na bahala kung ano yung afford na ibato. So yun lang sa mga timbahay at nasa team abroad, no, ingat, dasal, no, na mataimtim na sana magiging successful at walang magiging damage, walang buhay na masasayang. Hindi na kailangan, no. Hindi na kailangan ng collateral damage, ng casualty para lang talaga mapatalsik itong ating walang kwentang gobyerno na to, no. Puno ng kakurakutan. At ito pala ang dalawa na nagsasalita diyan, yung mga retired generals and mga captains, ganun. So thank you for watching. So good luck ko sa ating lahat. God, please save the Philippines.